Okay, so retailing. So what is retailing for you? Yeah. Anyone? Just raise your hands, no? Para ma-recognize yung magpa-participate. Yes, it is June. Ano po, sir? Kabaliktaran siya ng wholesaling or wholesale na kung saan nagbebenta ka ng sa wholesale, sir, nagbebenta ka ng bultuhan. Sa retail, nagbebenta ka ng ah, konti lang yung yung unit. Okay. In other words, patingi-tingi. Tingi-tingi. Okay. Pwede. Ano ba? What can you say about retailing? Wala na? Si Iris June lang yung idea what retailing is? Yes, Santiago? Sir, in retailing, consumers buy only the product they need. Kumbaga sir, kung ano lang yung kailangan nila, for personal use lang po yung binibili nila, yung po yung tinatawag na retailing. Okay. For personal use. Okay. Tama rin naman. Ano pa? Yes, Marlene? Sir, sa retailing po, include ko lang po is not just only in personal use po, pwede rin po siyang maging yung just do business po in retailing, especially sari-sari store na marami po sa Pilipinas. Thank you po. Okay. Sari-sari store is a retailing business. Yeah, just to add. Okay. So, ano nga ba itong retailing? So, ibahin ko yung tanong. Can you give me guys establishment which you think is engaged in retailing? Yan. So, ibahin natin ng konti tanong. Pagbigay kayo sa akin ng pangalan ng business na engaged sa retailing. Yes, it is June. Supermarket po, sir. Or grocery stores. Supermarket, groceries, ano ba? Yes, Eunice? Hardware stores po. Ano, sorry? Hardware po. Hardware, okay. Yes. Len? Oh, wala. Len? Mga drugstore po. Drugstore, pwede. Della? Ano sir, clothing stores po. Ano, sorry? Clothing store po. Clothes po, sir. Okay. Boutique, mga ganun. Okay, Marian? Fast food chains po, sir. Mga ano? Fast food chains Fast po. food chain, okay. Yes, Nisha Isgara? Convenience store po. Correct, convenience store, yes. Nawala. Calderon, ano ba? Ano po sir, yung company po namin ngayon sir, yung audio video. Aha, okay. Pwede. Gabriel? Department store po. Department store, okay. Thank you. Guys, yung landers, pwede ba yun? Tingin nyo, yung bang landers, SNR, retailer ba yun? I think, sir, opo. Bakit mo nasabi yun, Miss Marco? Kasi po, binabagsakan din po sila ng mga suppliers nila from bulk orders. Tas, yung iba po binibenta po nila ng retail din po. Okay. Okay, thank you very much, guys. So, ano nga ba ang retailing? No? So, when you say retailing, guys, this consists of all activities. Okay? All activities involved in selling goods or services. Ito yung pinaka-importante sa kanya. Directly to final consumers. Okay, ito yung i-highlight nyo sa handouts ha.
directly to final consumers for their personal use and non-business use. Ulitin ko. Composed of all the activities involved in selling goods or services directly to the final consumers for their personal use, for their personal non-business use. Yan. So, ibig sabihin guys, ang retailing, we are selling directly the product to the final consumer. And who are these final consumers? They are those consumers who buy or purchase goods for their personal use or consumption. Now, itong sinasabing personal use or consumption, depende na sa kanila yon. Like, for example, gagamitin nila mismo, o kaya naman ay idodonate, o kaya ipapamigay, ipangre-regalo. Still, papasok pa din yun under personal use. If somebody would purchase, products, tapos pang business, like pang sari-sari store, o kaya katulad ng ginagawa ko, nagba-buy and sell, yon. So, masasabi natin guys na yung ginagawa namin is not necessarily for personal use. Kasi bakit? If say pang ninegosyo namin diba? So, ibig sabihin, sa retailing, ang tatandaan natin, dapat ang bebentahan mo is the final consumer and pagka guys, gagamitin na lang nila ito for their personal use. So, pwede rin nating tignan yung side ng consumer para ma-define natin yung retailing. Pwede nating sabihin na ang retailer o ang retailing caters to the needs of the consumer market. Kasi 'di ba, kung babalikan natin yung basic marketing natin, pag sinabi nating consumer market, we buy goods or acquire services for our personal use or consumption. Now, ito yung nakakapagtaka doon, guys. There are so many institutions who is engaged in retailing. Pwedeng manufacturer. Sir, manufacturer engaged sa retailing? Oh, paano yun? Sige nga, can you think of a way on how a manufacturer can engage themselves into retailing? Okay, let's put it this way. CDO. Guys, familiar ba kayo dun sa may CDO sa may monumento? Dun sa may pilahan ng jeep? Ano nga ba yun? Yung pilahan ng jeep ng biyaheng Malabon? Are you familiar? Wala nang nakakarating na monumento sa inyo ngayon? Doon, Hindi lang guys. po aware na may ganun, sir. Ano? Hindi po aware na may ganun sa monumento. Okay. Malapit yun. Almost katabi siya nung Mercury Drug at saka yung Christian Bookstore. Merong outlet doon, guys, si CDO. Yung CDO sales outlet. Now, with those sales outlet, guys, ibig sabihin, CDO can directly sell their products to the final consumer. Kasi kahit sino pwedeng bumili dun kahit na pang sarili mo lang. Okay? Kasi paano po yung mga bumibili para pantinda? Hindi nasakop yun ni CDO. Basta ang doon, guys, ang binentahan niya ay final consumer. Kaya lang,
ang ginawa mo nga, pinangbenta mo. Hindi naman alam ni CDO na ibebenta mo yon, di ba? Kasi hindi ka naman nag-join sa kanila bilang reseller. Ayun. So kaya yung kaninang binanggit ni Marlene yata yun, yung sari-sari store, pumapasok talaga yan under retailing. Bakit? Kasi guys, binili niya to para ipasa kay final consumer. Para gamitin naman ni consumer for their personal needs and consumption. Am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Guys, hindi lang si manufacturer. Even wholesaler can be engaged in retailing. And syempre, yung mga retailer. Okay? Sir, paano ang isang manufacturer, ang isang wholesaler, mai-engage in retailing? Samantalang ang lalaki nila. Guys, isa lang naman yung binanggit. No? Sabi ko nga sa iyo, highlight nyo na directly to final consumer. If they are selling their product directly to the final consumer, then they are engaged in retailing. Okay? Pero ano naman yan? Hindi naman yan, hindi ko sinasabing hindi normal. Kundi, hindi naman lahat is engaged with retailing. Okay? Kasi remember, ang pinag-usapan natin dito, guys, retailing, hindi retailer, ha? Retailing is the activity. Okay? Now, most of the time, ang gumagawa talaga ng retailing, syempre, is si retailer. Yung talagang directly may connection or may contact with the final consumers. Sila rin yung medyo, sabihin na natin na, very close. No? Very close to the final consumer. Kasi within the reach. Okay? So those business engaged in retailing are called retailer, regardless of the size. Si SNR, kanina, si SNR, si Landers, sila guys ay mga malalaking retailer. Yung Aling Nena sari-sari store at yung tindera sa palengke na meron lang bilao, they are also retailer. Maliit nga lang. Am I clear? Yes, sir. Okay. Now, retailing, guys, connects the brand to the consumer. Sir, paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari yun? Imagine, guys, lahat tayo na may cellphone, most likely, iba-iba yung brand. Diba? And because of retailers, guys, nagiging aware din tayo sa kung ano ang meron o kung ano ang bago. Tama ba? Yes, sir. Ang tanong dun, sir, paano nga ba tayo nagiging aware sa ganito? Katulad nga yan, no? Recently, sabi ko nga, nag-announce na si Realme. Magiging available na raw sa market yung Realme 10 Pro. Because of those retailers, no? Nakalapit tayo kay Realme. Sir, si Apple nga po naging within the reach. Diba? So lahat ng brand na yan, guys, kaya mo nang maabot. Why? Because they are retailers. Okay? Sabi nga nila, lahat naman daw ng retailing business, no, is supposed to be well-designed. No? Meron silang well-designed marketing effort that focuses on the consumer's buying behavior. Kasi guys, in retailing, you have to study and you have to understand the buying behavior of the consumer. Parang ganito, no? Bakit nga ba kapag nakakadinig ang mga consumer na ito ay discount store, bakit parang gusto nilang puntahan? Diba? Tapos, dito sa may Valenzuela, guys, familiar naman tayo kay Divisoria, di ba? Tama ba? Yes, sir. Abigail,
Kapag sinabing Divisoria, ano unang papasok sa isip mo? Mura po yung mga prices. Mura. Talaga. At hindi lang mura, tama? Meron pa, wide. Yes, Marian. Wholesalan po, sir. At wide variety. Di ba? Kaya nga sabi, doon tayo sa Divisoria, mura na, marami pang pagpipilian. Tama ba? Opo, sir. Alam niyo ba na merong Divisoria North dito sa may Valenzuela? Sa may San. Meron sila doon, ang pangalan, ang tawag nila doon ay Divisoria North. Ngayon, kung hindi mo pa alam yung Divisoria North, may isip mo rin kaya na ay marami sigurong pagpipilian dito. Ay mura din siguro dito kasi sabi nila Divisoria North. Tama ba ko? Opo, sir. Likely yun. Kasi bakit? Kasi Divisoria eh. So, yung nag-isip ng pangalan nun, most likely, in-associate niya yung kanilang establishment with Divisoria para lang sa ganun maisip natin na ay, Divisoria siya, mura yan. Ay, Divisoria siya, maraming variety dyan. That's the point. Gets ba, guys? Opo, sir. Okay. Now, that is how retailing connects us with the brand. Kaya lang sabi niya, doon sa notes na kinuha, sabi niya, shopper marketing, meron kasi silang tinatawag na shopper marketing. Shopper marketing builds around, katulad daw ng ginamit ng Procter & Gamble, yung first moment of truth. Ito daw guys, yung pinaka-critical. Critical 3 to 7 seconds that a shoppers consider product on a store shelves. Ito guys, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seconds na makukuha yung attention mo or aalisan mo lang siya. Yung tipong pagkakita mo, within that split, magde-decide ka whether you're going to stay or not. Yun daw yung tinatawag nilang first moment of truth. Okay? Now, ang shoppers marketing kasi is an effort. Okay? It is an effort. An effort to coordinate the brand with the consumers. Kaya yung first 7 seconds is very crucial. Okay? So, kung nakuha yung attention mo, most likely, you will stay. If not, malamang nakaalis ka na. Okay? Kaya lang, sabi nila, yung moment of truth, it no longer take place in the stores alone. Bakit? Dahil, let's face it, ang laki ng nabago ni online selling. Sobrang laki. With the presence of those retailers online, nawala na yung moment of truth. Now, Google defines zero moment of truth. That is when consumer begins the buying process by searching for and learning about products online. Sir, bakit? Kasi sa first moment of truth, guys, yung first 7 seconds na ine-examine mo yung product, mas mataas ang probability that you are going to stay. Why? Kasi nandun ka na. Sir, para bang yung yung ginagawa namin na nagka-canvas kami? Yes, exactly. Hindi ba guys, kapag nagka-canvas ka, mas mataas yung probability na mas mapabili ka kesa yung nagka-canvas ka online na hindi mo nakikita yung items, binabasa mo lang kung ano description. Kaya nga daw, sabi ni Google, dahil dito guys, mas madami na guys yung tinatawag nilang omni-channel buyers. Yung kahit saan bumibili. Whether physical or online, they will buy. Diba? Kaya nga yung iba sabi nila, oo nga, pupunta pa ba ako doon? Or dito na lang ako bibili online? Diba? Kasi, sir, ang daming hassle
Pag pumunta ako doon, heavy traffic, tapos ganito, mainit pa, tapos lalakad ka pa. Everything naman is available na online. Mga tipong ganun. Okay? Are we clear? Are we clear, Yes, sir. guys? Yan. So, yan guys yung sir. sinasabi natin na ano ha. Kaya ngayon guys, no, we are encouraging na ang mga retailers talaga to go on omni-channel retailing. Kasi ang retailing business kasi ngayon guys seamless, borderless. 'Di ba? Nakabili ka nga ng product from China, di mo alam. Sir, nakalagay po dun sa sa Lazada overseas. Yun na ba yun? Yes. O, di ba? Do you get it? Opo. Okay, next. Types of retailers. Yan. So, ito retailers na ha. So, ibig sabihin yung mga businesses na ito. Okay? Actually, maraming klase. Nakadepende pa nga yan, guys, sa kategorya. May mga kategory para ma-identify natin kung anong klase siya ng retailer. Tulad ng ano? Yan. Base sa amount of services. Okay? Sir, anong ibig mo sabihin? May mga services, guys, na limited at merong full. Okay? So under amount of service, meron tayong dalawang klase dyan ng retailer, no? Pwede natin sabihin tatlo, no? We have self-service, limited service, tsaka full service. So anong pinagkaiba nito? Service lang talaga. Kung ito ay self-service, talaga naman lahat, ikaw ang bahala. Okay? Ikaw lahat ang bahala. Wala mag-a-assist sa'yo. Now, normally, pag ganitong mga self-service, okay, mas mababa ang price. Mas mababa ang price. Ngayon, kung ito naman, guys, kung ito naman ay limited service, may ilang mga services na pinoprovide. Okay? Yun nga lang, sabi nga, limited. So, konti lang. May konting assistance, okay? Pero hindi buo. Hindi katulad ng full service. Now, usually, ang mga full service sa mga high-ends. Yung mga high-end stores. Kunwari, yung mga high-end department stores. Yung mga VIP stores. Kung nanonood kayo ng mga K-drama, marami silang ganyan. Diba? Talagang may distinction yung regular tsaka yung mga VIP customers. Tama? Yan yung full service. Yun talagang may full assistance. Yun nga lang. Medyo mahal to. Okay? Medyo mahal talaga yung mga products nila having a full service. Clear? Yes, sir. Okay. Next is, according kay product line. Yun. So, sa basic marketing, dinidefine nila yung product line as a group of product. Okay? It is a group of product having the same function or being offered to the same market. Yan ang ibig sabihin ng product line. So, retailers can be classified according to it based on the length and breadth. Meron kasi tayong kinatawag, guys, na product mix. Yan. So, under product mix, nandun yung length, ibig sabihin, dami ng product line. Tapos, yung breadth naman is yung kapal o yung assortment. Okay? So, ano-ano yung mga retailers under product line? Yan. So, nandyan, guys, teka. Pakita ko muna sa inyo. Okay. Medyo magkakamukha kasi sila, guys. Okay. So, halimbawa, ito, may summary dito. Yan. So, katulad nito, guys. So, based on product line, nandyan si specialty store. Okay? So, ito yon. Yan. Si specialty store.
So this one is a retail store that carries a narrow product line with a deep assortment within the line. Sir, ano ibig mo sabihin? Pwedeng ang hawak nila guys, isang klase lang, pero on a very wide assortment. Example, kunwari, kunin natin ito si florist. So flower shop. Ano lang ang meron sa kanila? Flower lang. Of wide assortment. So walang ibang product sila maliban sa flowers. Okay? Next is a department store. So kanina may nagbanggit na nito, no? A department store, guys, is also a retail store that carries a wide variety of product lines. At ang isang maganda kay department store, guys, siya ay well-organized. Sir, bakit binanggit yung well-organized? Meron bang mga retailers na hindi? Meron, guys. Meron. Kaya lang, kay department store, kaya maganda siya kasi it is very organized. So imagine mo, isang buong department store is a retailer. So ito pa lang si SM, mga ganyan, retailer yan. Yes. Laki, no? Pero retailer. Ano pa? Supermarket. Yan. So supermarket, guys, a large, low cost, low margin, high volume. Yan. Ulit. High volume, self-service store. Sir, self-service. Yun. Parang kanina, sir, nabanggit na siya. Correct. Nabanggit siya kanina dun sa amount of services. O, di ba? Talaga naman, guys, self-service ang mga supermarket. Di ba? Pili mo, pila mo, bit-bit mo. Okay? Pero merong ibang mga department store naman, guys, na may konting assistance. Talagang konting-konti lang. Okay? I hope I'm clear, ha? Diretso ako. Convenience store. So, ito naman, para din naman siyang supermarket, kaya lang mas maliit. Now, a convenience store, guys, is a small store located in a residential area. Okay? Normally, mas open siya ng mas matagal na oras compared sa isang department store. Madalas nga, di ba, ang convenience store is 24/7. Kasi nga, siya yung pinaka-accessible sa market. Na anytime na kailanganin mo, nandyan siya. Am I clear? Yes po, sir. Okay. Okay. Ano pa ba? Next is, ayan. Dito sa notes ko kasi na may superstore. Unahin ko na, ha? Kasi dito nasa ilalim. Superstore. Ang superstore, guys, mas malaki. Sabi nga, twice as big, twice as traffic dito sa supermarket. Kumbaga, si supermarket, guys, i-times 2 or times 3 mo. Ganun kalaki si superstore. Sir, dyan na ba papasok si SNR at si Landers? Corrected by. Dyan na siya. Klaro ba? Clear? Okay, I hope it's clear, ha? At saka guys, ang assortment niya napakadami. Kumbaga, maghanap ka na ng lahat, sigurado meron sila. Pati food. Matik, meron sila. Okay? Next is a discount store. Ayan. Ang discount store, kaya siya tinawag na discount store actually is because meron nga siyang discount, literally. Okay? Next pa dito, guys, under product line is si category killer. Wala siya dito sa Hindi siya nabanggit. Pero meron din tayong tinatawag na category killer. Ang category killer, guys, is a giant specialty store that carries a very deep assortment of a particular line. Para siyang specialty store, pero mas malaki. Sir, para bang si IKEA yan? Yes. Di ba si IKEA, guys, halos patayin niya lahat ng mga furniture shop.
Kasi talaga namang ang kanyang variety is talagang too deep. Ganyan siya. Maliwanag? Off-price retailer, a store that sells merchandise bought at less than regular wholesale price. So ito guys, mura talaga. Outlet. Sa atin, ang tawag talaga natin dito, factory outlet. Yan. O kaya naman, depot. Yun. So, sila naman yun. Clear ba? Hello? Yes po, sir. Ayun. Okay. So, previous tayo para makita yung iba. Ayan. So, yung pangatlong category, guys, is yung relative price. Sa relative price, most likely, pumapasok talaga dyan si discount store. So, ang retail operation that sells standard merchandise at a very low price. Okay? Kaya they can attract more customers. Yung si off-price retailer, sa relative price din sa category pasok. Yung mga independent off-price retailer, factory outlet, at saka yung mga warehouse club. So kung mapapansin mo, talagang ito palang mga retailers under relative price is talagang ang pinamumukha talaga nila dito is the price. Now, pinupuntahan talaga to kasi nga talagang ang price is very inviting. Okay? Talagang usually dinadayo talaga yan. Next one is the organizational approach. Ayan. Ito naman ang medyo big time ng konti. No? Si organizational approach kasi, mas malaki siya. Teka lang. Pakita natin dito. Meron siya dito. Yan. Ito guys, yung under ng organizational approach. Okay? So, una sa lahat, siyempre, corporate chain. So, ang corporate chain, 2 or more outlets that are commonly owned. Ito, titignan nyo rito guys, para di kayo malito. Owned and controlled. Ayan. 2 or more outlets that are commonly owned and controlled. A corporate chain appears in all types of retailing, but they are strongest in department stores, discount stores, etc. Now, dito sa corporate chain, guys, pwedeng magkakaiba kayo ng nature, pero lahat kayo ay pare-parehong engaged in retailing, tapos ang may-ari iisa. Ayan. Ang may-ari iisa. So, isa ang may-ari, pero iba-iba kayo ng nature. Pero pare-pareho kayong nasa retailing. Okay? Next is ito muna, voluntary chain. Voluntary chain. So, wholesaler-sponsored group of independent retailer engaged in a group buying. Sir, ano ibig mo sabihin? Sa ibang libro ni Cutler at saka ni Violeta Lianes, ang tawag nila dito sa voluntary chain, guys, ay mga independent retailers, independent group of retailers, mga ganon. Kasi dito, guys, nagsasama-sama sila para maging isa, para lumaki. Tapos, ang gagawin nila, they will purchase, since pare-pareho naman yung product na tinitinda nila, nasa magkakaibang lugar lang, bubuo sila ng group, so magiging para silang isang wholesaler. So, pag nakipag-engage sila sa mga manufacturer, ang treatment sa kanila ay wholesaler. So, they can get better offer. Okay? Ganun naman ang system niya. Okay? Franchise, yan. So, under contract ang ang franchise. It's a contractual association between a manufacturer, a wholesaler, or a service organization. Okay? So, it's a relationship between the franchisor and the franchisee. Okay? Si franchisee yung kumuha ng permit, yung nagbigay naman ay si franchisor. Tulad nga ni Jollibee, si McDo, mga ganyan. Okay? Is there any question?
Wala. So, si retailers cooperative, ganun din. A group of retailers, so parang voluntary chain din yan. Yan. So, yan ang ano guys. Normally, tatlo lang talaga yan. Itong corporate chain na to, tapos itong dalawang to, yan, voluntary group kasi pareho yan, at yung franchise. Okay? So, next. Yan. It's the retailer's marketing decision. Sir, ano naman itong part na ito? Okay? Siyempre guys, as a retailer, no, we always search for new marketing strategies to attract and hold customer. Now, baka naman meron kayong maisi-share na parang napansin nyo na effective or parang something different, no? Para sila ay maka-attract ng mga bagong customer. Meron ba? Meron ba kayo napansin na gumawa ng ganon? Okay, ibahin natin ang tanong. Guys, anong masasabi nyo doon sa ginawa ni Mang Inasal noon nung nag-offer siya ng Only Rice? Yes? Sino ba nauna sa kanilang dalawa? Uy, pagka nagtaas naman kayo, stay nyo muna bago para ma-recognize. Yun, Beltran. Mas dumami po yung tumangkilik at kumain sa kanila. Okay. Mas dumami ang tumangkilik. Okay. Ano pa? Siya lang? Guys, yung mga suki ng Anli dyan, huwag na kayong magtano. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Aminin nyo na. Okay, Len. Ano sir, nung narinig ko yun before, parang mas naiisip naming mga consumer is mas makakamura kami. Kasi only rice siya. Oo. So, in short, guys, base sa sinabi rin ni Len tsaka ni Arkinson, nakuha ang atensyon mo. Tama ba? Nakuha ang atensyon nyo? Yes po. Yun. Kasi guys, yun yung hinahanap natin. No? A retailer should look for new ways on how they can get attention. Speaking of, share ko na rin sa inyo guys. Sabi ko nga sa inyo, I am engaging in reselling bicycles. Tama? Yan ang racket ko ngayon eh. And you know what? Ang tagal mabenta ng isang bike ko. So sabi ko, I have to find ways on how I can sell this ng mabilis. At meron akong isang naisip na paraan. Mahuhulaan nyo kaya? Guys? Mahuhulaan nyo kaya kung ano yung naisip ko na paraan? Wala. Hindi naisip? Yes, it is June. Ano sa tingin mo yung gagawin? Ano sir, magde-decrease po ng ng pricing. Okay. Pwede. Ano pa? Bukod sa magde-decrease ng price. Yes, Marian. Mag-a-add po ng freebies, sir. Mag-a-add ng freebies. Okay. Ano pa? Yes, Hernale. Marlene. Discount. Discount. Magbibigay ako ng discount.
Pwede. Ayan dami, no? Dami pala akong pwedeng maisip. No, na pwede kong gawin. Kaya lang, yun nga ba yung ginawa ko? Yun yung tanong, yun nga ba ginawa ko? Actually, hindi yun ang ginawa ko, guys. Iba yung aking gagawin. Okay? Now, sir, ano yung gagawin mo? Diba? Ano yung gagawin mo? Na para namang kakaiba yata yung gagawin mo. Normal pa ba yung gagawin mo, sir? Normal pa naman, guys. Hindi naman sa normal naman yung aking gagawin para lang mas mapabilis ko siyang mabenta. Okay? Now, ano ba yung naisip mong gagawin? By the way, guys, ito yun. Share ko lang muna. Yan. Share ko lang yung screen para makita nyo saglit. Okay. Yan. Nakikita nyo yung screen? Yes po, sir. Yes po, sir. Yan yung bike na binibenta ko. And nakapost yan online for 20,000 pesos. Sir, mahal naman. Mahal talaga. Mahal talaga yung bike na yan. Kung bago bibili mo niya, siguro mga around, mahina dyan ang guys. Mahina dyan ng 70 sa bike na yan. And, may 1 week na sa akin. Hindi po man nabibenta. Tinawaran na, binigay ko na, nagbago isip. Okay lang. Hindi ako nagmamadali. Ngayon nagmamadali na ako. Dahil meron pa ako isang balak na kunin. So ano naisip kong gawin to attract more customer to buy? Sa Sunday, guys, ipapa-ending ko na yan. I-offer ko na siya for ending para sa game sa Sunday. Magkano ang bet? 200 pesos. Your 200 pesos para sa isang original Bianchi road bike. Oh. So sa iniisip ko, pwede. Why? Kasi kung ako yung biker and I will have a chance, at take note, limited lang kasi kayo. 100 slots lang yun. So mas malaki yung chances of winning. Hindi katulad sa mga NMAX na nagpaparapol, only hanggang ilan ang sasali pwede. Sa akin hindi. I will limit it to 100 para ang ratio ng winning is 1:1. 1:100. Oh. Ngayon, ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo kaya that will be viable or not? Yes, Abigail. Yes, sir. Kasi para ka pong nag-ano ng mga limited edition po. So, yung mga consumer po is parang magmamadali sila na mag-purchase sa'yo. Kasi nga para sa limited edition. At saka, limited lang yung slot. Kung baga Yes, sir. yung chance ko na manalo, tumataas kung mas marami akong bet. Diba? At saka makikita mo yung game mismo sa TV kung ano mananalong number. O diba? Now, tanong, kung kayo, as a student, halimbawa, may biker dito Carl Jerome. Carl Jerome? Si Carl Jerome, biker to Ako nawala na yata si Carl Jerome. Sa tingin mo, kung ikaw, bilang estudyante, can you afford 200 pesos to bet? Halimbawa lang. Kung yung kayang tatay mo ay nagbabike o mahilig magbike at malalaman niya na pwede siyang manalo nito na Italian brand na bicycle, may chance kaya
Hindi makapag-open ng mic. Ayan. Carl Jerome, sa tingin mo kaya, sa estudyante na katulad mo na biker, ang 200 pesos ay mabigat o hindi? Okay, habang hinihintay natin natin, pwede na sir, sa worth ng bike. Actually, 20,000 yung worth ng bike. Because pre-owned na siya. Pero kung brand new kasi yan, mga around, sabi ko nga sa inyo, mahina ang 50 to 70 dyan. Yung iba dyan, pumapatak pa ng 100. Ayan. So, yan guys yung sinasabi natin na ilan sa mga dapat desisyonan ng isang retailer. Ano ang aking bagong gagawin? Ano ang aking bagong i-offer? Now, we need to have a sort of difference. Nakita mo pa kagad na group set yun, Jerome. Sora group set yan, as in lahat. Lahat talaga magandang pyesa. Carbon pa ang ano yan. Carbon pork pa yan. Now, ang point nga guys is, pag gumawa tayo ng decision ngayon, as a retailer, kailangan ma-highlight ano magiging difference mo. Yun yung sinasabi natin na service differentiation. Okay? Kasi kung pareho ka lang ng mga nauna, they will treat you the same. Diba? They will treat you the same. Kasi nga pareho lang naman kayo ng mga nauna. So, yun yung sinasabi natin. Okay? Ngayon, so ano-ano yung mga particular area na dapat natin bigyan ng emphasis? Ayan. So, ginrupo sa into the retail strategy and the retail marketing mix. Sa retail strategy, we have segmentation and targeting, store differentiation, and positioning. This is the basic. Guys, to tell you frankly, hindi ka pwedeng magsimula. Yes, Jerome. Yes? Napindot lang. Ayan. Now, ito yung basic guys in your decision. Yung segmentation, targeting, differentiation, and positioning. Ito yung tinatawag natin na STP concept. Okay? So, una, the retailer must define who their market is, who the target market is. Okay? Now, sa segmentation kasi, i-divide natin yung market na malaki. Okay? Katulad nito, merong isa nag-visib sa Nabota. Sabi ko sa kanila, ang ganda ng layout, ang ganda ng plan nyo, your service is different, pero bakit ka bumabracket doon sa regular? Sabi ko, your computer shop offers better services, pero bakit ka pumresyo na parang katulad nila? Yun yung sinasabi ko. Sabi ko kasi sa kanila, you have to define sino ba yung segment na ita-target mo. Sir, kasi paano po yung iba hindi ma-afford? That's exactly the point. Di ba? Hindi lahat ay ma-afford kasi nga itinataas mo yung level ng customer. Yung mga bata, hindi nila ma-afford yan. Kasi iba yung services mo from the regular computer shop. Yun ang sabi ko sa kanila. Kasi bakit? When you open your business or your retail store, you have to be specific. Sino yung market na isa-serve ko? So yan yung retail segmentation and targeting. Kailangan ma-define. And then, yung store differentiation, guys, ito yung ano gagawin natin para tayo maiba. Kasi kailangan para may distinction. Ito, tingnan nyo. Si Big Brew, di ba? Pumatok si Big Brew, tama? Yes po, sir. Marian, bakit pumatok si Big Brew sa tingin mo?
Mura lang po siya pero yung lasa po nung ano is parang po sa mga mahal na milk tea po. Okay. Ano pa? Wala na, nagtaas pala. Diba? Kasi ang ano doon guys, meron siyang ginawa na nagpaiba sa kanya. Maaring perception lang natin yun, but still, na-recognize natin na merong something different. Okay? Yun yung sinasabi natin. Then, sasabayan natin ngayon ng positioning. Okay? Kasi positioning is, ano ba ang gusto mong maging definition sa iyo ng pinili mong segment, ng pinili mong customer. Ngayon, pagkatapos natin dito sa retail strategy, lilipat tayo dito sa pangalawa. Sa retail marketing mix. So dito guys, ang mga didesisyonan natin, ito na. Ito muna. Yan. Product and service assortment. Ano-ano ang ating laman? Ano-ano ang magiging product na i-offer mo? How deep? Diba? How deep? Gaano kalalim yung i-offer mo? Ang i-offer mo ba ay isang product lang or what? Guys, saglit lang ha. Just a minute. Ano lang? Nature. Okay, I'm back. So, ayun. So, you have to decide ano yung magiging content. Sabi nga natin kanina, Sir, mag-specialty store ba tayo? Nasa sayo yun. Diba? Nasa sayo yun. Sir, gusto ko ba magbukas ng sari-sari store? Okay, ano laman? May soft drinks ba? May yosi ba? May mga alak ba? Diba? O baka naman gusto mo, literally, yung sari-sari store mo, may kasamang hardware. It's up to you. Okay? The point is, you have to decide. Okay? Halimbawa, ngayon, nag-open din kami ng nag-business doon sa may tansa. Alin? Nagtitinda yung bayo ko. Kami ang nag-invest. Kinuha namin silang partner. Nagtitinda sila ng ulam. And at the same time, raw meat. Yung mga frozen meat. Ganun. So, we invest para may business. Then, bumibenta naman. Ngayon, bakit doon? By the way, kung familiar kayo dito sa may Nabotas kasi, meron dyan yung pabahay sa may tansa. Yun. And yung market kasi niya is okay. Those are people who can really afford yung ganong price kasi mas mababa yun compared with palengke. So yung mga tipong ganon. Okay? So yung product and service assortment dapat desisyonan. Hindi tayo pwedeng magano na yung iba may ganito, yung iba may ganito, tayo dapat meron din. Hindi pwedeng ganun. Hindi mo kayang sakupin lahat. Hindi mo kayang sakupin lahat. Mahirapan ka. Kakapusin ka. Yun. Okay? Next is yung retail price.
Sir, pwede namang mangopya. Yun nga ang mahirap dun eh. Diba? Yung price decision, kailangan ikaw yun. The retailer's price policy must fit with the target market. Dapat sa'yo yun. Base sa pag-aaral mo, ano ang pinaka-appropriate na price for the market? Dapat ganun. Am I clear? Yes, sir. Okay, thank you. So, ayan ay para na yun dito, ha? Next is yung promotion decision. Yan. So, dito ngayon papasok yung mga sinabi nyo. Anong promo ang pwede? Sir, baka pwede tayo mag-advertise. Pwede. Sir, baka pwede tayo gumamit ng social media, mga ganun-ganun, blog. Yes, pwede. Lahat yan, guys, pwede. Lahat pwede. Bakit? Kasi it's on you. It's your decision. Diba? It's your decision. Kung ano man ang mapili mong means para mag-advertise, pwede. Kasi that is your call. Excuse me. Ang sinasabi lang naman, guys, is that please make sure na appropriate yung iyong promotion with your business, with your capacity, and with your market. Okay? Natural. Dapat kasama yung market. Kasi guys, imagine, the said advertisement or the said promotion is for the market. So kung hindi rin naman ito magpifit sa kanila, yung promotion, baliwala. Sir, magbibigay kami ng discount. Ang tanong, gusto ba ng customer mo yung discount? O baka ikaw lang ang may gusto pero sila hindi patok sa kanila yon, ayaw nila yon, nagmumukha silang mahirap. See? Maliwanag po? The last would be the distribution. Retailers, open point, 3 critical factor to the success. Ano yon? Location. O di ba 3? Kasi importante. You have to choose the most appropriate location. Sir, bakit ang sinabi mo most appropriate? Kasi guys, wala namang nagsasabi na merong best location. Bakit? Best location ka, best location siya, best location siya. Eh yun, lahat kayo best. Pwede ba yun? Pwede ba yung best superlative na yun? Isa lang dapat yun. So, mas tamang gamitin yung term na appropriate. Diba? Ngayon guys, kung gusto mong mag-business, sabi nila, doon tayo sa maraming tao. Guys, hindi dahil maraming tao, okay. Maraming ang tao hindi naman bumibili kasi hindi naman nila gusto yung product, hindi para sa kanila yung product, baliwala. Diba? Kasi kailangan tingnan mo, ano yung appropriate? Sir, maganda yata sir kung mag-open tayo sa mga tiangge, sa mga malls. Pwede. Bakit? Eh kasi yung product mo, pang mall. Pang tiangge sa mall. Diba? Eh, sir, doon po tayo sa group of retailers para kung sakali, halimbawa, may bumili po sa kabila, makikita yung product natin, may chance na bumili rin sa atin. Tama naman yun. Pero sabi ko nga sa'yo, yung bang product mo, pang ganong lugar. Siyempre, may binabagayan din yan, guys. No? Maliwanag ba? Am I clear? Yes po, sir. Okay. Now, yung shopping center, guys, merong mga maliliit niyan. Shopping center is a group of retail businesses built on a site that is planned, developed, owned, and managed as a unit. Katulad ng Ayala Shopping Centers. Kung napupunta kayo ng Makati, guys, ang mall doon, dikit-dikit. As in, hindi lang basta dikit-dikit, kundi connected. Yung tipong papasok ka dun sa landmark, lalabas ka doon sa may MRT station na. Mall pa rin. Glorieta yata. Something. Parang pinagsama-sama sa isang lugar ang 4 na malalaking malls. Ganyan guys ang shopping centers. So maganda yan. Maganda yan. Bakit? Kasi talagang pupuntahan yan.
So yung chance mo na makakuha ng customers ay mataas. Kaya yung iba guys, kahit na medyo mataas ang renta, go pa rin sila. Okay? Now, meron din naman sa mga regional area, no? Tawag naman natin doon regional shopping center. Sa mga community, meron din community shopping centers katulad ng mga yung nasa isang lugar lang kayo tapos magkakatabi kayo na nagtitinda. Yun. Iba pa yung palengke Then meron din tayo ng tinatawag na neighborhood shopping centers. Ito yung mga, ano ba tawag natin dun? Tiyangge. Yan. So, ang doon is pumili ka. Saan ka? Okay? Siguraduhin mo lang na pumili ka ng tamang lugar na appropriate para sa iyong business. Okay? So, all in all guys, ang purpose nito is to create value. Siyempre, yun naman talaga yung purpose. Diba? We would like to create value for our target customers para ma-recognize nila tayo. Okay? Now, so ito na yun. O, yan. I-shortcut ko na kasi doon. Okay, yan. So, retailing trends and development. So, may mga pagbabago siyempre. Hindi naman pwedeng wala. Diba? So, ang retailer kasi ngayon guys, we are operating in a very harsh and a very fast-changing environment. So, maraming threat, marami ring opportunities. So, that's why we have to monitor things like the consumers' demographics. No? Sino-sino na ba sila? Ano na ba mga age bracket yan? Mga ganun. Ano na ba yung kanilang mga lifestyles? Ano yung kanilang spending patterns? Diba? Sir, bumilis po ang kanilang spending patterns. Bakit? Because of technology. Baka nga weekly, no? May dumarating sa inyo coming from Lazada or Shopee. Diba? Hindi na nakakapagtaka yun. Why? It's because of the technology. Okay? Maliwanag po ba? Maliwanag? Yes po, sir. Ayan. Yes, sir. Okay, so ano yung mga trends na yan and developments na yan? Simulan natin dito sa unang-una. Ngayon, they have tighter consumer spendings. Oo nga, no? Mas mahirap. Bakit? Lalo ngayon, guys, nagre-recover pa lang tayo sa pandemic. Diba? Although, hindi pa nga sa tapos, pero kahit pa paano, back to normal na. Yan. So, isa yan sa dapat mong tinitingnan. Okay? Pangalawa, yung mga bagong forms ng retailing. Mga bagong forms ng retail. Yung kanilang life cycle na medyo paigsi ng paigsi. Kasi parang nagiging na lang siya mabilisan na lang siya. Mabilis mo siyang nasimula, mabilis din niya wawala. And of course, having retail convergence. Alam nyo iba, sa sobrang hirap ngayon ng retailing dahil ang dami ng kalaban, nagsasalo na sila, nag-merge na sila. Yan ang retail convergence. Now, sabi nga, the new retail forms and emerge or forms to emerge to meet the new situations and consumers' needs. Ngayon, magkasama na si physical at si online. Why? Kasi sir, madami din customers online. Pagka walang online, yung online store yung isang physical store, parang, sayang, di ba? Yung ko lang pumunta dun Sana meron silang ganito. Si SM nga guys, pwede ka na mag-groceries, di ba? Using your smartphones. Babayaran mo na lang, i-Gcash mo na lang. See? Yung mga ganun. Okay? So you have to be very particular with that. Now, not to mention, maraming mga platforms ang available ngayon sa market for you to reach the customers. Tulad na lang ni TikTok, ni FB, di ba? So kaya nagkakaroon talaga ng a call for convergence. Okay? Maliwanag ba ako? Maliwanag ba ako?
So those mergings ng mga consumers, mga products, mga retailers, again, sila yung convergence. Okay? Sir, yung pong mga katulad yung dito sa may Concepcion, yung Paes Street. Ano yan? Danica, ano yun? Ano pala nun? Paes Street ba? Ay, hindi pala nadadaanan ni Danica yun. Kasi may nadadaan ba dito sa Paes? So may harap ng China Bank. Sure, alam ko po, hindi po Paes yun, sir. Ano ba yun? Di ba Paes Street yun? Ang street niya is STR. Yes, sir. Paes Street po. 80. Okay. Ayun. Katulad nun guys, they have this convergence. Nagsama-sama sila sa isang lugar. No? A variety of products, tapos nagsama-sama sila sa isang lugar. Ganun siya. Okay? Yan, ayan tama. Paes Street nga. Yung street niya, iba yung spelling. Ano yata? Single E, tapos pinalitan ng A. Tapos, yung isang E inalis, tapos in-spell siya as it. Ayan, so... Dati po sir, Food Bazaar po dati. Oo, Food Bazaar nga lang dati. Wala kasing hindi bumenta. Okay. Nung Christmas lang po. Meron pa susunod dyan, yung dito sa may yung sa kabila. Next is the rise of the mega retailers. Yun. So, yung mga mega retailers, huge merchandiser lang din yan. So, katulad nga ni IKEA, ni Landers, ni S&R. Dati ito dati guys. Hindi ko alam kung inabot nyo to, pero malamang hindi. Dati ang pinakakilalang mega retailers guys, si Makro. Kilala niyo po ba si Makro? Hindi na. Noon kasi guys, ang pinakamalaking retailer ay si Makro. Yung Landers natin ngayon, yung S&R, ganun si Makro dati. Kaya lang, hindi ko alam kung ba't talugi yun. Parang nawala na eh. Ayan. So, yan guys, yung ating mega retailers. So, isa yan sa mga development in retailers. Okay? In the retail business. Next is yung growth of direct online, mobile, and social media retailing. Oo, lalo na to. Ang lakas pa naman ng impact nitong mga ito. Diba? Halos lahat ngayon. Puro online na. Konti na lang yung binibili mo na hindi sa online. Meron pa bang mga nagmo-mall dito ngayon? Para bumili lang ng mga things? Diba? Usually, Lazada na yan. O, diba? Ano pa? Murachi. O, diba? Mas mura pa. And, next is, Ayan. So, yung apat na yan, guys, those are the 4 trends and developments that you need to be very particular with. And next one is yung need for omni-channel retailing. Sir, bakit po natin kailangan to? Tulad ng sinabi ko kanina guys, seamless, borderless ang retailing ngayon. Regardless kahit nasaan ka, you can buy. So that's why, kung meron tayong mga omni-channel buyer, dapat meron din tayong mga omni-channel retailing or retailer na magkikater doon sa mga ganong klase ng buyer. And sabi nga guys, kapag ikaw ay may physical store, matik na dapat meron ka na ring virtual. Okay? Kasi guys, yung generations ngayon, pang ganun na talaga. Okay? And at the same time, mas madali siyang i-monitor. Ganon. Okay?
And our last topic for is yan, green retailing. Ito guys ang ngayon. The call for selling a sustainable, environment-friendly products. Now, marami na guys na nagpa-practice niyan. Gusto ko lang linawin guys. Hindi dahil sinabing environmental product, ito ay dapat na recycled. Hindi totoo yun. Hindi dahil sinabing environmental ay kailangan recycled materials. No. Madaming mga bagong environmental products, sustainable product, pero hindi kailangang recycled. Example. Alam niyo yung sapatos na Timberlands? Yung mountaineering shoes. At saka Yes, may sir. mga rubber din. Yan. Guys, matagal na guys matagal na to. Meron silang program for that. For green marketing. Yung mga sapatos nila guys, yung pinaka-sole, recycled from old shoes. Even yung mga yung mga leather, some of it, guys, ay nire-recycle nila. So, ang gagawin mo lang, guys, ite-turn over mo yung old, Timberland, tapos, babayaran nila yung pinaka-value nun, o kaya naman, ibabawas dun sa next shoes na bibilin mo. O, di ba? Ang galing. May trading pa. Ano pa? Yung mga aircon. Ang aircon malakas sa kuryente yan. Pero, meron tayong mga inverter na mas mahina ang consumption. Pagka kasi sinabing green marketing, kasama dito guys, yung pagmumonitor o pagpapababa ng ating carbon emission. Ang bawat item kasi na ginagamitan ng electronics o ginagamitan ng kuryente, yan kasi ay nag-iiwan, at saka gasolina, mga ganon. Yan ay nag-iiwan guys, yung tinatawag natin na carbon footprints. Yan. Merong merong international pact na hindi pwedeng sumobra ang bawat bansa sa nakatalaga sa kanilang carbon footprints. So dapat hanggang dun lang. Hindi pwedeng mas mataas dun. Mape-penalize ka. Si Pilipinas, so far, hindi naman natin naaabot yung limit. So, ibig sabihin, mababa yung ating carbon footprint. Mababa lang. Sir, ba't mababa? Kasi nga, ang baba pa rin naman nung development. Okay? Pero yung iba, kahit na fully developed, mababa ang kanilang mababa pa rin. So, good pa rin yun. Okay? Now, meron ding mga stores na nagbebenta talaga ng mga recycled materials na bago siya pero made from recycled materials katulad nga ni IKEA, meron silang mga ganon, plus yung Philips na may gawa ng Philips bulb at saka yung mga may gawa ng LED lights. Ayan guys, yung LED lights, green green product yan. Bakit? Kasi mahina ang power consumption. Okay? Maliwanag ba? Question? Wala po, sir. Oh, galing. Okay, so kung wala na kayong tanong, guys, mag-ready na kayo kasi yung first group will present by next meeting. Okay? Yes po. Okay. So, kung wala na kayong katanungan, that will be all for today. And, i-send ko na lang yung PowerPoint din para may copy kayo. Okay? Okay. So, yes, Marian. Sir, magbibigay po ba kayo ng reference sa report? Sa reporting po next week o tapos na lang? Yung mga topic ni Sel, hindi ko makita doon. Gusto niyo palitan ko na lang yung topic? Kayo po, sir. Opo, sir. Opo. Sige.
Palta ko na lang yung topic. Pero yun pa rin yung pagkakasunod-sunod. Sige, isa-send ko ngayon. Sige po, Tsaka, sir. ang maganda Thank you. lang ito, may kasama ng may kasama ng book. Thank you po. Okay, sige. I'll see you guys. Bye. Thank you po, Bye, sir. sir. Salamat. Thank Thank you you. po. Thank you Sige po. po, sir. Thank you po, sir. Math sa lab, sir. Okay.